Moro-moro nga kasi nga hindi ba mulat sa puli nagkaroon na ng implied cooperation or Mm. conspiracy between the two. Yung dalawang yan, nagkakutsabahan na mulat sa pulpa nung magsimula yung paninira nila kay Inday Sara tungkol sa confidential funds. Ang napunta kay Pastor Kibuloy, Mm. ang napunta kay Presidente Duterte. Kaya yun ang kitang-kita ng tao. Mm. Yung mga senador na yan na nagsulong ang resolution na yan, nagpapalapad lang ng papel yan. Kumbaga, magandang publisidad para sa kanila. Parang lalabas na, Pilipino, anti-Chinese. Kailangan talaga ang pakikipag-usap mo dyan sa mga dayuhan. Meron tayong sinusunod na international protocol, which is diplomacy. Ang pag-uusap ng mahinahon, hindi na dadala yan sa mga may init na mga pahayag. Hindi madadala yan sa pang-iinsulto o galit. Kung hindi nasa pag-uusap, ang pagkakasundo sa mutual na interes ng dalawang bansa. Wala. Puro papapel kasi. Mga papel diliha lahat eh. Nako, katagal-tagal na yan. Nagtataka ako, ba't hanggang ngayon wala pang kaso? Alam Mm. naman nila ang kalakaran dyan ever since. Ganyan talaga ang ginagawa ng mga tiwali. Bakit hindi pa nila napapile ang kaso? Pareho rin sa flood control projects. Pareho. Mm. Same story. Same ending. Hindi ba propaganda pa rin ba, Attorney Sal? Parang ginagamit nila para umano yung pangalan Sa nila. nakikita ko, hindi. Ang nakikita ko dyan, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Well, magipag-usap man siya o hindi, basta yung mga senador, kontra kay Presidente Marcos Jr., alam na natin anong nangyayari sa kanila. Yun naman, that's the long and short of it. Yan naman obvious na obvious. Mm. Ganyan talaga yan. Basta ikaw Duterte, kontra na sila sa'yo. Kahit na ikaw ay hindi maka-Duterte, pag kinokontra mo ang administrasyon, mga galaw nila, ayaw din nila sa'yo. Yun yun. Mm. Moro-moro nga kasi nga hindi ba mulat sa puli nagkaroon na ng implied cooperation or Mm. conspiracy between the two. Yung dalawang yan, nagkakutsabahan na mulat sa pulpa nung magsimula yung paninira nila kay Inday Sara tungkol sa confidential funds. Ang napunta kay Pastor Kibuloy, Mm. ang napunta kay Presidente Duterte. Yun ang kitang-kita ng tao. Mm. Yung mga senador na yan na nagsulong ang resolution na yan, nagpapalapad lang ng papel yan. Kumbaga, magandang publisidad para sa kanila. Parang lalabas na, Pilipino, anti-Chinese. Kailangan talaga ang pakikipag-usap mo dyan sa mga dayuhan. Meron tayong sinusunod na international protocol, which is diplomacy. Ang pag-uusap ng mahinahon, hindi na dadala yan sa mga may init na mga pahayag. Hindi madadala yan sa pang-iinsulto o galit. Kung hindi nasa pag-uusap, ang pagkakasundo sa mutual na interes ng dalawang bansa. Wala. Puro papapel kasi. Mga papel diliha lahat eh. Wala. Tatalakayin nila yun. Y- Alam mo yung Blue Ribbon Committee yan. Yan, halatang halata, di ba? Napapansin ninyo. Inaabsuelto yung mga dapat na hindi nga iniimbestigahan si Romualdez, never nilang inimbestigahan. Mm. Hindi nila iniimbitahan. Pagkatapos meron na kagad mga deklarasyon na walang kasalanan. Yung mga ibang tinutukoy na mga testigo, wala raw kasalanan. Kaya ang kanilang majority report, taliwas doon sa minority report naman. O kaya puro nga palabas ang mga nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee. Si
Si Miss Ping Lacson, Miss Tul, naging Miss tuloy. Yang si Ping Lacson, talagang hindi mo pagkatiwala pagdating dyan. Yan mga talagang kaalyado ng Presidente Marcos Mm. Jr. Wala, hindi na mababago yan. Para pareho na yung dalawang yan. Yung kanyang boss, Senado. For the first time, tama si Rimulya, politika. Pero yung iba sinasabi niya, mali. Kesa yung mga postigo, ganito. Alam mo, yun muro-muro lang yan. Alam naman natin, Mm. yung ombudsman ngayon, nung DOJ secretary pa siya, wala pang preliminary investigation. Pagkalaban ng administrasyon, guilty na kagad. Guilty as in guilty, like hell. Ganun siya ever since. Kaya nga, magaling lang ang umarte. Politika daw. Tama siya daw, pero arte niya lang yun. Talagang kasama siya doon sa namumulitika. Sinabi nga niya sa huling parte ng ulat, Attorney Sal, na marami daw ikakaso. Kaya hihintayin daw natin. Puro kasalita sila eh. Hanggang ngayon, wala eh. Wala na. 2026 na. Nakatapos na yung 2 buwan ng 2026. Pebrero na. Marso na uli. Mm. Hindi nakakatakataka na marami magsasara. Matagal na, di ba yun ang reklamo ever since? Na yung pera para sa edukasyon, sa ilalim ng saligang batas, dapat yun ang pinakamalaki. Pero hindi naman nasusunod yun. Ang nangyayari, ninanakaw. Mm. Inililipat sa iba, tapos ninanakaw ng mga ano dyan, mga walang iya sa gobyerno. Kaya nga, di ba, ang sabi ko, aking mong kaya dyan, kung magdideklara ng revolutionaryong gobyerno, yung kalahati ng national budget ilaan sa edukasyon para lahat ng Pilipino ay mapag-aral natin ng formal mula sa elementarya hanggang sa kuleyo para kumpleto ang mga eskwelahan sa lahat ng panig ng Pilipinas. Mm. Magandang eskwelahan, malaki ang mga kwarto, may mga upuan ng mga bata, may mga uniforme, may libre ang transportasyon, lahat dapat i-educate talaga natin ang mga Pilipino muna. Kung hindi, walang mangyayari. Paulit-ulit na, gaya ng sinabi natin. Ang paksain dito sa ating bansa ay paulit-ulit lang. Ang mga sinasabi ng mga nasa pamahalaan, paulit-ulit din. Kaya yung mga kritiko, paulit-ulit din ang sinasabi nila. Palagi tayong deja vu. Basta tungkol sa pera, huwag kayong maniwala. Mm. Pag maganda ang kita, kunyari, ganyan ang style nila. Saka magagaling na mga ano ngayon. Magagaling na ang mga manloloko. Ang mga telepono natin hinahack. Pagkatapos, ang gagawin nila, gagawa sila ng number. Mm. Na gagamitin nila. Lalagay nila yung, kung ano yung profile na mukha mo doon sa telepono mo, ilalagay nila yon. Halimbawa, yung telepono ko, halimbawa, no? Mm. Meron akong mga contacts. Yung mga contact numbers na yon, may mga larawan yon. Mm. I-hack nila ngayon yon. Yung mga, kahit na hindi hinahack, Mm. pag nalaman nila ang number mo, halimbawa, nalaman nila ang number ko, ang gagawin nila, kukunin nila yung usual profile ng contacts. Ilalagay nila ngayon doon sa number na gagamitin to call you or to text you. So pag dumating ang tawag sa'yo, ang nakalagay na tumatawag sa'yo, yung kakilala mo. Mm. Pero iba ang number niya. Hindi naman kagad lalabas yung number na iba kasi mukha ang makikita mo eh. Di ba? Mm. Ganun din sa text. Kaya ngayon,
Kung hindi ka maingat, mapapaniwala ka. Lalong-lalo na kung ang style ganito ganito ang Mm. ginagawa ng mga yan. Tatawagan ka, lalabas ngayon. Halimbawa, ikaw, Carlo, Mm. gagamitin ang pangalan mo tapos may profile ka. So pag tumawag yung number na ginagamit ang mukha mo, Mm. akala ko ikaw. So sasagutin ko yon. Mm. Pag sinagot ko yon, wala kang, hindi mo makakausap. May naririnig ka, may nag-uusap, pero yung tumatawag, hindi siya mag-hello o tatawa kasi makikilala mo boses Mm. na hindi mismo ang tao na may pangalan sa telepono na lumalabas na Mm. ikaw. Hindi yon. Kaya ang gagawin, tatawagan mo siya. Kasi hindi, sasabihin, masama signal eh. Mm. Tatawagan mo, sasagutin niya, pero hindi ka niya rin kakausapin. Mamaya magte-text na lang siya. Sorry, masama signal o hindi kita marinig o whatever. Tapos magte-text na yan. Gagawa na siya ng kwento sa'yo. Eh dahil nga kakilala mo, kung anong kwentong ikikwento niya, medyo maniniwala ka. Mm. Hanggang, halimbawa, sabihin niya, oh, sorry eh, nandito ako kasi sa, halimbawa, nandito ako sa Bulacan. Masama ang signal dito. Kasi alam mo, ako galing dyan sa charitable institution na matagal ko nang tinutulungan, dala ko ng mga ayuda. Kaya, wala naman nakakaalam nito kundi iilan. Mm. Eh, naisip ko, dahil ikaw naman mabuti ang kalooban mo. Baka gusto mo ano rin, mag-donate, tumulong sa mga Mm. kapuspalan dito sa charitable organization. O, yan ang mga estalo nila. Kung hindi man yon, nagkasakit si anak kong ganyan, o yung kamag-anak ko, kailangan ng dagdag na pera. Mm. Basta papunta sa pera, huwag kayong maniwala. Sigurado yan. At saka, pag ganyan ang modus operandi na tumawag sa inyo, pero ang larawan ay mukha ng kakilala nyo, Mm. tingnan nyo na yung number nung tumatawag. Kung pareho doon sa number ng kakilala nyo. Palaging hindi. Mm. Alam niyo ba hanggang ngayon, may tumatawag sa akin. Mukha Yes ni po. Presidente Arroyo Oh. Mukha niya. Pero Ano? ibang number. Hindi yung number niya. Mm. O kaya, tawag siya ng tawag. Natatawa na lang ako. Kahit anong gawin niya hindi ko na lang sinasagot. Dahil Mm. alam kong fake O, Mm. yeah? Ayan. Ayan, mga kababayan, kaya doble talaga ang ingat natin ngayong mga panahon ngayon, lalo na sa mga usaping ganyan. Sa pera, yan, number one yan. Kaya ngayon, Attorney Sal, dako na po tayo sa ating mga kababayan, sa mga pinadala nilang mensahe sa ating programa. From Julieta Ilagan, sana makulong o mahatulang ng guilty si Revilla. Corrupt talaga yan 2 beses na. Hindi na nadala kasi nagagapang ang kaso. Marami siyang pera na galing sa nakaw. Comment ni Attorney. Hayaan na lang natin. Alam nyo, sabi nga pag inakusahan ka, hindi ibig sabihin may totoo yung akusasyon. Kaya nga Mm. tayo may hukuman. So let the trial begin. Sabi nga natin. Para malaman natin ang katotohanan. Mm. Ayan. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, kay BB Nice, talamak na korupsyon so obvious kay Marcos Jr. and family, pati mga mambabata sa Senado and Congress na alam natin kung sino sila. And tama ka, Attorney Sal, all same, paikot-ikot and paulit-ulit, all lead to one and same story. Sana eradicate them all. And I know God rules. Bless the Duterte and the real one that leads our nation. Yan. Ito naman po from Bernie Sapurco. Looking po kami ng may kakayahang magsampa ng mga cases laban sa mga tumutuligsa sa desisyon ng Supreme Court para po hindi ito mapamarisan ng mga susunod. Ayan. Ito naman po from Gloryville Ogatis Dekit. Hello po, good day. Meron sana kaming itatanong, Attorney. Pwede po ba maiba or palitan ang desisyon na pirmado po ng Office of the President? A-appeal kayo sa Korte Suprema na mayroong grave abuse of discretion.
Ayan. Pwedeng baliktarin niya. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal. Meron pang isang nagtanong, Attorney Sal, ha. Good morning, SMNI and Attorney Sal Panelo. Tanong ko lang po, wala bang kapangyarihan ng Supreme Court na magpakulong sa mga bumabalahura sa Supreme Court o bumabatikos sa mga justices? Yung desisyon no ng Korte Suprema, kung kontra kayo, pwede niyong batikusin. Pero kailangan yung inyong pag-criticize, batay sa desisyon, bibigay kayo ng inyong mga bakayanding legal na mali. Yun, kasama yon sa kalayaan ng pagpapahayag. Freedom of speech yun. Pero kung dadagdagan mo yon na sinisira mo na ang reputasyon ng Korte Suprema at mga miyembro nito, ay ibang usapan na yun. Kailangan may limit ang tinatawag na pag-criticize. Bakit meron tayo, di ba? Meron tayo mga libel laws. Isa pa, pwede kayong parusahan ng Korte Suprema, kung contempt kayo. Obstruction of justice at kung ano-ano pa. Contemptuous ang mga sinasabi nyo. Kailangan, pag nag-criticize kayo, mali ang desisyon nyo. Gagalang-galang na umuman kasi sa ilalim ng mga desisyon nyo dati, sabi nyo ganito. Sa ilalim ng saligang batas, ganito. Bakit ito nabago yata? Kung mga ganoon, huwag nyo nang dagdagan. Siguro napili kayo. Siguro natakot kayo. Mga ano yun kini-question mo na yung karakter, integridad ng nagbigay ng desisyon. Bali na mo yun. Ayan. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, meron pang isang opinion dito mula kay Datu Cham Panagiton Jr. Opinion ko lang, mas safety si Tatay Digong sa The Hague kaysa dito sa Pilipinas. Alam naman natin kung anong nangyari kay Ninoy Aquino. Pwedeng mangyari ulit kasi bangag ang may hawak ng batas. Kaya para sa akin, mas safety si Tatay Digong sa kanyang kalagayan ngayon. Ano masasabi nyo dito, Attorney? I disagree. Pag dito siya sa Pilipinas, hindi maano yun. Sa dami nagmamahal sa kanya. Ayan. Ito naman po from J. Dean Andrea, another comment. Kaya mga botante, sana alam nyo na sa susunod kung ano mga qualifications ang dapat iboto. Kung tungkol sa batas, dapat mahusay sa mga batas. Hindi yung bend the rule sometimes. Right, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Halata naman natatakbo sa posisyon para lang sa power at pakinabang. Kaya kapag nahaharap sa mas maalam sa batas, lumalabas pagka-ignorante sa batas. Yan. Alam nyo, gaya ng sinasabi ko paulit-ulit, kung gusto nating magkaroon ng pagbabago, kailangan ang elektorado natin, mga botante, ay tapos ng formal na edukasyon. Kasi kung tapos ka ng formal na edukasyon, hindi ka mabubulada sa itong mga sumikat dahil sa ganito, sa ganyan, na wala namang mga ganito. Tapos kung makaasta pa, akala mo marurunong, hindi naman marurunong. Low bender pa. Mga iba naman dyan, kung pag nagpi-privilege speech, kala mo sa kanila galing. Yung wala, gawa lang ng mga abogado nila, pero kung makatirada, akala mo galing sa kanila. Puro mapagpanggap nga siyempre, yung mga kulang sa formal na edukasyon, galing ah. Alam nyo, isa sa mga batayan, ng mga nandyan, pag binabasa nila ang kanilang mga pahayag, kanilang mga pagtatanong, binabasa, sigurado, hindi yung kanila yun, hindi original yun. Hindi nanggagaling sa kanila yun. Kailangan kung ikaw ay isang senador, isang kongresista, handa ka talaga. May, dapat marunong ka sa batas, marunong ka sa konstitusyon, marunong ka sa mga kaso kaugnay sa tinatalakay mo dyan sa Kongreso, Senado. At pag nagsalita ka, hindi mo na kailangan nagbabasa.
Kaya nga spontaneous palagi. Tingnan niyo si Robin Padilla. Alam niyo si Robin Padilla? Naalala ko tuloy. Mm. Kasi minimenos yun si Robin Padilla eh. Noon pa, ako nga nagsabi sa kanya, magna-number one ka. Talo mo kami lahat. Maniwala ka dyan sa mga survey-survey na yan. O hindi ba? Number 9 siya sa survey eh. Biglang top notch yan. Yung number 1 sa survey na si Tulpo, walang sinabi sa kanya, 5 milyon ang layo niya. Tinalo pa nga siya ni Cynthia eh. O, madali sabi, huwag kayong basta nagpapaniwala. Pero, ang problema nga, Carlo, Yes. ang karamihan sa mga botante natin, kulang sa formal na edukasyon. Kaya, Mm. nakikita ko, natutuwa ako, Carlo, Mm. na marami sa mga bumabati sa akin pag ako'y lumalabas, at araw-araw ako lumalabas, Yes. na mga bata na nanonood daw siya sa programa natin, nakikinig sa TikTok, yung mga Gen Z. Mm. Kaya nakita mo nung nakarangalalan yung mga Gen Z, daming bumoto. Yung mga hindi nila inaasahan lalabas, lumabas. No. Oh. Yun ang pag-asa natin, yung mga bagong henerasyon na nakapag-aral. Hindi nalalabas yung mga pangkasulukuyang nandiyan sa Senado na alam naman natin hindi sangayon sa marami, Mm. hindi karapat dapat. Kaya lang sila narariyan dahil yung mga botante nga, madali nilang napagloloko, madali nilang napapaniwala, madali nilang na-influensya. Kasi kung ikaw ay may college degree, hindi mo bubutuhan yung mga nandyan. Mm. Sa pagdi-discriminate, Attorney Sal, pero yung mga previous talaga na generation, parang limited lang talaga yung ano nila. Madali silang madala sa mga Hindi, let me correct you there. mm. Unang-una, yung mga nakarang generation, kukonti kasi yun. Oh, yeah. Habang taon-taon, lumalaki yung bilang nila. At yung sinasabi mo na yung bagong generation, Mm. o yung Gen Z, nagkakaroon ng pag-unawa. Pag-unawa. Hindi. Kung hindi, meron na silang kaalaman, katalinuhan, kaya nakakaunawa sila. Pag Yeah. wala ka talagang aral, hindi mo maunawa, mabobola ka talaga. Mm. Kung hindi niya papabayaan yun, hindi dapat pati sarili niya isama niya. Dahil siya nagsimula niyan eh. Wala sanang corruption kundi niya pinirmahan yung General Appropriations Act ng 2025. Sapagat nakita niya na nga yung kakaiba doon sa ginawa niya, nagkaroon ng mga insertions, pinirmahan niya pa. So, kung talagang totohanan yan, kasama siya doon. At kung hindi man siya kasama, dapat yung mga tinuturo ng mga testigo, ng mga records, ang dapat managot. Pero wala rin nangyayari. Kaya nangako niya, kukulong na yung mga taong pinagtuturo. Wala. Wala naman. Ang nakulong lang si Vizcaya at si Bong Revilla. Pero the rest, like si Martin Romualdez, Saldico, at kung sino-sino pa, marami na tinuro, mga kongresista, mga inalana na nga mga senador, wala rin eh. Useless. Hindi ba yan siya, Attorney Sal, slowly but surely para sa Pangulo? Surely but failingly sure. Pagdating sa mga Tinutukoy niya siguro sarili niya sa administrasyon. Hindi ba? Yung mga fake news, sabi niya, pakukulong ko bago magpasko. Hindi ba fake news yan? Ibababa ko ang presyo ng bigas. Magkano yun? 25? 20 pesos na Mas- Attorney Sal. 20, wala. Nasunod ba? Wala namang inihayag ng Malacanang na nagkakatotoo eh. Sino nagpe-fake news? Hindi sila. Yung communication records na yan. Alam mo, no pa, di ba, yung si Libis na sinabi, may text message. Ba't hindi nilalabas yan? Bakit? Puro lang puro patikim. Wala naman nangyayari. Natural lang na palaban sila palaban din ng mga nagsasalita sa atin Kaya palitan lang sila ng mga maanghang na mga pahayag. At walang katapusan yan. Hanggat hindi sila nauupo sa mesa,
mag-uusap ng mapayapa, walang mangyayari dyan. Palitan lang ng propaganda yan. Mm. Ayan. Sa Ganito yan, Senado. ano. Alam mo yung sikalot na yan tungkol dyan sa... Kasi ang isang ambassador ng isang bansa, ang mga pahayag niyan ay nasa pagsunod sa kanyang principal. Kung ano ang sasabihin ng national government ng China, kaugnay sa kanilang patakarang panglabas, yun din ang sasabihin niyan. Wala yung ilalabas na hindi inutos sa kanya. Ngayon, ang problema naman sa atin, yung dapat kasing umawak ng patakarang panglabas sa foreign policy, yung executive department, nakikialam din itong mga senador eh. Dapat niya pabayaan niya na executive, pabayaan yung Department of Foreign Affairs. Huwag na kayong sumausaw dyan, daming trabaho niyo. Kaya hindi na na uumpisan o natutuloy yung mga investigation sa corruption. Kasi iba ang inaatupag ninyo. Palibasa kasi mga kasama nyo ang iniimbestigahan nyo, ang mga miyembro ng Kongreso. Kaya wala. Puro puro delaying tactic na tatakpan. Walang nangyayari sa atin. Paulit-ulit lang tayo. Una-una, si Ping. Ping, hindi ka naman abogado. So hindi mo alam kung may ebidensya nga o wala. Kailangan yung mga abogado dyan sa Senado ang magdidetermine yan. Ang katotohanan niya, pinagtatakpan mo si Romualdez. Kunyari ka pa eh. Yan ang katotohanan naman dyan eh. Bakit ba kayo kahit anong buladas nyo, ang taong bayan na hindi na naniniwala sa inyo. Kung i-increase. Wala yan. Alam mo, ang hihina talaga ng mga law enforcement agency natin. Puro propaganda, puro yung press con, wala rin eh. Kasi kung kung ako halimbawa ang nasa administrasyon, alam niyo na may mga kaso, mabibigat na kaso. Kahit sino involved. What I'm saying is, if you know that there is a case being built up, being prosecuted, alam mo na ang mangyayari na eventually may warrant of arrest yan. Bakit hindi nyo, nung pa sana, binabantayan nyo na kung sino man sila. Para pag labas ng warrant, alam mo na kung saan ang pupuntahan mo. Kasi nga, binomonitor mo na mga galaw nila. Kung hindi, walang mangyayari. Kaya nakakalusot. Ako, alam mo yung huli, 3 months ago, Opo. walang mangyayari dyan. Kaya na sinabi natin, kung mga once in 3 months kayo mag-rally, walang mangyayari dyan. Araw-arawin yung rally. Kung hindi nyo kaya ng araw-araw, kahit once a week, hanggang maging araw-araw. Kung puro ganyan lang, wala. Kalimutan nyo na yan. Antayin nyo na 2028. Nako, katagal-tagal na yan. Hindi tataka ako, ba't hanggang ngayon wala pang kaso? Alam naman nila ang kalakaran dyan ever since. Ganyan talaga ginagawa ng mga tiwali. Bakit hindi pa nila napapile ang kaso? Pareho rin sa flood control projects. Pareho. Same story. Same ending. Hindi ba propaganda pa rin ba, Attorney Sal? Parang ginagamit nila para umano yung pangalan nila. Sa nakikita ko, hindi. Ang nakikita ko dyan, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Ang problema kasi dyan, yung pag-a-adapt, matagal ng proseso. Magastos, kailangan mo ng abogado, at kung ano-ano pa. Kaya yung mga taong gustong mag-adapt, sa halip na mag-adapt sila, sinisimulate na lang. Yung birth certificate, pinalalabas sila na sila yung parents kahit na hindi. Matagal na yan eh. Noong pa ginagawa yan. Hindi naman nila napoprosecute. Ang magandang gawin nila dyan, i-liberalize mo yung adoption, yung batas. Yan, yung mga kongresista, mga senador, amyendahan nyo. Mahigpit masyado eh. Kaya
they go against the law. Mm. Pasailalim ang ginagawa nila. Alam mo yan si Atty. Mercedes Gutierrez, dating ombudsman natin yan. Mm. Magaling yan at matino at Mm. hindi corrupt. Kaya maraming magagawa niya sa commission ng senior citizens. Kaya makakaasa mga senior citizens, yung mga benefits nyo, makakarating sa inyo. Magaling yan. Ayun Yan po. ang katotohanan yan. Hindi yung hindi nakikita. Nakikita, tinatakpan. Ayan. Nagbubulag-bulagan at attorney. Hindi na nagbubulag-bulagan, tinatakpan nga Mm. para wala nang makita. Ayan. From Mel, AFP, di ba sumusunod din kayo sa utos ng superior nyo? So, paano nyo sasabing non-partisan kayo? Paano si Monggao na nagpahayag ng pagbitiw ng suporta kay BBM? Di ba tinanggal nyo? Huwag mo kayo mag-alala. Yung mga pulis na yan, mga sandatang lakas. Yan naghihintay lang yan. Naghihintay sa inyo lumabas kayo sa kali. Hindi kayo lumalabas Yun lang inaantay ng mga yan Hintay nila yung February 25, Attorney Sal. Ayan. Ito naman. Wala. Kailangan araw-araw. Hindi pa pwede mga once in 3 months, once in 2 months, once in a month. Asus. Palakaya. Ayan. Ito naman po from Odibor George Philgard. Dapat ang qualifications ng mambabatas at least lawyer kasi sila ang gumagawa ng batas. Tapos tayo pag magtrabaho sa gobyerno, hinahanapan tayo ng eligibility. Minsan dalawa pa tapos maliit pa yung sahod. Ayan. Suggestion niya. Ay, abolish mo lang Congress para walang problema. At tatandaan. Yun, pinuntano natin, umatin tayo ng burol niya ng unang araw. Pero sabi ko nga kay Manay Gina Divinesia, hindi tayo makakapunta. Nandito tayo sa Davao. Kasi kahapon, nandiyan pa rin sa Heritage, saka ngayon. Pero ang pagkakalam ko, bukas dadalhin yan sa Dagupan. Taga-Dagupan yan, Pangasinan. And then dadalhin siya sa Kongreso. Bibigyan siya ng parangal doon. And after that, sa Monday, babalik ko sa Heritage hanggang Tuesday. Heritage pa rin. Tapos Wednesday ang kanyang libing. Kaya makakatin tayo Lunes at Martes. Magaling ko itong si Speaker de Venecia. Kita niyo naman, biro mo, magiging speaker ka ng 5 beses at hindi ka magaling. Nung in-interview tayo ng ABS-CBN, kung ano raw ba ang memorable na incident na makasama natin yan. Sabi ko marami, pero meron po akong hindi nakakalimutan sa kanya na pinakita niya na siya kung ano ang ano niya sa tao. Kasi nasa Korea kami, kung hindi ako nagkakamali. Kasi sa mga official visits ng Presidente Duterte, nandun din si Speaker de Venecia. Nasa labas ko kami, may event. Napansin niya siguro, freezing cold na ako sa ubod na lamig. Suot ko Amerikana, manipis. Alam niyo ba ang ginawa niya? Immediately, siya po'y bumili ng trench coat, yung makapal, mahaba, para mabalot ang katawan ko. Si Manay Gina pa bumili. Bumili pa ng scarf. Ganun kabait si Speaker Joe de Venecia.